Gusto ko nga pala agad humingi ng sorry. Sobrang dami kasi naghahanap ng day 14 update ng ating grasshead. Gusto ko man sana silang ilabas at paarawan. Pero lagi ko naman pinapakita sa inyo na lagi na lang umuulan dito sa amin. Sobrang lakas ngayon at sobrang lamig pa. Parang meron na ng bagyo eh. Natatakot ako baka magkasakit ang alaga kong si Adobo. Kaya naman ipinasa ko na siya dito sa bahay ko. Siguro nagtataka kayo bakit iisa lang siya. Asan si Kenchi? Isa nga pala nakakalungkot na balita. Wala na po ang ating manok na si Kenchi. Ito ay dahil sa mga daga na kasi laki na nga ng mga pusa. Nalulungkot nga ako eh, pero alam ko na mas nalulungkot itong si Adobo. Best friends forever pa naman sila. Para kahit papaano ay mabawasan ang lungkot ni Adobo. Pinapakain ko lang siya ng paborito niyang hopya. Ito nga pala si Adobo hindi namin tinuturing na alaga kundi isang pamilya. Kung anong kinakain namin, yun din ang kinakain niya. Kung anong merienda namin, yun din ang merienda niya. Hindi ko siya pinapakain ng tira-tira. Dito ko na nga siya pinainom sa lagayan ng hopya. Sa hopya kasi ang paborito niyang part yung balat. Kaya naman pag kumain siya talagang lahat ng balat simot, wala man lang makatitirang kalat. Makaka-move on din tayo pero syempre hindi natin makakalimutan si Kenchi. At ito na nga pala ang update sa ating mga grasshead. Medyo lumalaki na nga ang pamilya ng grasshead ko. Pero kulang pa yan kasi sobrang dami sa inyo nagre-request na mabili ako ng dinosaur na grasshead. Pero wala akong nakita, hindi ko lang sure pero baka sa ibang bansa lang meron nun. Wala naman dinosaur pero nakaharap naman ako ng ibang animal. Nakakita ko ng isang ibon, agila yata siya. At alam niyo ba, sobrang cute niya kasi yung pinaka-plato niya ay yung katawan niya kaya mukha talaga siyang ibon. Medyo kakaiba siya sa mga grasshead ko. Bali kung makikita niyo diyan sa katawan niya tayo maglalagay ng tubig. Tapos tutubunin damo sa ulo niya. At ito lang mayroong pinakamadaling instruction sa lahat. Tatlong step lang. Yung step 1, kailangan pala ibababad natin siya sa loob ng 6 o 7 na oras at pinakasagad. Dati kasi ginagawa ko 4 or 5 hours lang, dapat pala 6 or 9. Kumuha na nga pala ako ng baso namin. Ang ginamit ko pala ng baso yung baso na Boy Skincare. Nilinis ko muna kasi medyo malikabok na. Dito natin ibababad yung ulo ng ating agila. At dahil maulan nga sa labas, wala akong choice kundi dito na rin ilagay sa aquarium. Guys, mas effective sana to kung binababad natin habang nakatapat sa araw. Ang kaso na bumabagyo. Kaya naman sa loob ng 6 o 7 na oras sa buong araw, ibababad natin siya. At para mas effective, isang araw na natin siya ibababad. At kinabukasan day 15 na ating mga grasshead. At dito naman ngayon nung agila. Ganun pa rin, walang pagbabago, masama at maulan pa rin ang panahon. Nauudot ngayon paghaba ng mga buhok nila dahil hindi sila naaarawan. Napapailawan ko naman sila dito sa loob ng aquarium. Pero syempre iba pa rin yung init ng araw. Dahil doon meron sila nakukuha mga vitamins. Ipapakita ko na lang sa inyo ang mga buhok ng aking mga grasshead. Una ko ipapakita sa inyo ang Team Super 8. Ika 7 days na nga pala nila. Ito nga pala si Jack. Sobrang haba na ng buhok. Ito naman si King. Dapat pala sinusuot ko gaano kahaba na. Ito nga pala si Pochi. Buti naman kahit papaano nakahabol siya. At magugulat nga pala kayo. Ito nga pala si Heart. Hindi ko nga siya nakilala kasi nagmukhang balbasarado siya. Kung sino pa yung tinagaroy ang compassionista sa kanilang lahat. Siya pa yung naging balbasarado. Sobrang haba pati sa paa meron. Ito naman si Baby Diamond. Nagmana siya kay Heart. Siya talaga ang pinaka-baby. Kung mapapansin nyo, sobrang baby rin ng mga tubo sa kanya. Ito naman si Club, yung second baby ng lahat. Kung mapapansin nyo, grabe iba yung dating niya, no? Astig niya, ang gwapo. Meron siyang araw na malakas ang dating niya. At syempre, ito naman ang pinakaunang-una kong grasshead. Hindi ko na alam pero ginawa ko naman lahat pero meron pa rin siyang amag. Ayan o yung kulay puti. Humaba nga ang buhok niya pero hindi na tinubuhan yung ibang part. Para kamukha ko nga siya eh. At ito naman yung ating agila na grasshead. Dahil dito pa lang, syempre hindi pa naman siya tinutubuhan ng buhok pero meron na akong mga napapansin. Nagkaroon na mga itim-itim sa ulo niya. Ibig sabihin nun, na din ang tumubo yung mga damo. Kinabukasan o day 3 siguro meron na dyan lalabas ng mga damo. Kung dati ang problema natin paano patubuin ang buhok nila. Ngayon naman problema ko paano ko tatalian ang buhok nila, paano ko sila lalagyan ng style. Kailangan ko palang bumili ng ipit na iba't iba ang kulay para maging cute sila. Buti na nga lang kahit paparoy nakakatulong-tulong tong ilaw natin. Kaya kung meron kayong ganito at maulan din sa inyo, pwede nyo itong gawin. Sa ngayon naman pala, hingi ako ng tulong sa inyo. Ano kaya pwede ko pangalan sa aking agila na grass? Gusto kayo cute ha? So yun lang muna. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!